Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos ko lang, to be honest, katatapos ko lang talaga reviewin yung Lip Cram versus K-Ram. Di na ako nagpahinga guys, sinalang ko lang yung video doon sa apps ng pinag-editan ko. Sinalang ko lang para mag-edit siya doon, mag-load. Tapos eto na. Matagal kasi yun eh. Sobrang tagal ng matagal yung para matapos yung yung final vid. Matagal, kaya habang naglo-loading siya doon, habang nagpo-progress, reviewin ko na tong Carlito vs Katana. Ganun din naman eh, 'di ba? So ayun. Yung apat na battles sa Isa Buhay 2025, ngayong second round is nandito sa nandito sa month of August. Nauna lang yung Ban vs Cripply kasi sobrang ingay eh. Ang dami na nagre-request noon. Tapos sinunod ko na kaagad yung Zaki vs Saint Ice. Tapos yun nga kanina, which is mapapanood nyo yung video, uploaded na sa channel natin, Lip Cram vs K-Ram. Tapos ngayon, Carlito vs Katana. Hindi na ako magbibigay ng insights sa battle na to kasi more on technicals yung naging labanan dito, especially Sayad or Carlito, ganun pa rin eh. 'Di ba? Ganun pa rin yung estilo ni Carlito, o I mean ni Sayad, kahit Carlito na siya, na more on technicals pa rin talaga. So yun, let's proceed. Carlito vs Katana, game. 2025, pakinggan natin unang banat, unang versikulo. Game. Carlito. Second stage, third appearance, nagka-clearance, mga lampag, rampage, close yung distance, mga resistance, lalaspag, fast-pace, agarang ulti, alas Shinigami, lalapag, Isa Buhay Tourney, Byakuya, Katana ay ilalaglag. Ganda nun. Bangkay na umihinga talagang mapalad ka ulit. Sa mga nanonood ng Bleach, magigets nyo yon, yung Bankai ni Byakuya, yung Katana ilalatang. Lupit nun. Actually, si Byakuya yung pinaka gusto kong kapitan sa sa Bleach kasi ang angas lang ng Sanpacto niya, 'di ba? Parang thousands of blade yung flower, 'di ba? Ang lupit lang yung petals niya, 'di ba? Blade 'yon. Lupit nun, lalo na nung kumalaban siya ng Arangkar, o diba, I mean ng espada number 5 ata yung kalaban niya, maraming mata. Tinalo niya nagkwento no? Pero ayun, solid na reference yon kasi ako nanonood din ako ng Bleach at nagustuhan ko yung reference na yun. Stig yun. Sa mga resistance, lalaspag, fast-pace, agarang ulti, alas Shinigami, lalapag, Isa Buhay Tourney, Byakuya, Katana ay ilalaglag. Bangkay na umihinga Senbon talagang Sakura. mapalad ka ulot. Ikaw ang unang makakatikim na kumukall out pautot. Pero kung tunog ay titignan, imaheng di pakikinggan, may tatlo ka pang bibigyan. Ang cute mo, pakurot. Naunang makaabante at nakampante sa pagsirko pagkat pwede na sumikat sa kaunting lirisismo siya'y sinalang ng sinalang, matindi ang sakripisyo, putang proud sa monopolyo, nagpopolo, iserbisyo. Technical, no? Nagpababad, nagpagamit na tila wala ng bukas sa pagtingkad ng pangalan, ang abilidad kumupas, ang dating pangparusa at panakot na pambutas naging
pantabas ng damo at pantalop lang ng prutas. Kaya yari ka ngayon. Kahit gaano ka nag-practice, tinangka ka pang ilag sa akin ng mga kamotos mong kamatis. Pagkat obvious ang aking nais, tugisin ka malinaw. Sisihin mo yung ever-ready kung bakit ka umilaw. Wala nang kawala itong lumantad na bitch. Sunog baga na pabebe, alam mo yung Matrix nagka-glitch. Tapos pasimpleng bumibida na siya'y nahubog daw sa streets. Eh ba't may guide at may baliw at may putang inang snitch? Explain pa which is which. Predictable na nga yung linya. Malamang literal na pitik ng gagawin sa'yo ni Ninya. Maagang naka full circle tong maaga ring pumila. O nagsimula at matatapos sa mga kamay ng isang ninja. At game ako sa reset kung kailangan i-adjust pagkat unang ikot pa lang to't di ka na pwedeng umatras. Kung duguan agad katana sa mga simple na hampas, dadakmain ni wawasiwas, papahid sa manggas. O yan, pwede na uli. Magpatawa ng paiyak para hindi halatang wak. Sabay seryosong matugma, baka may linyang tumatak. At para kumpleto yung elementong dapat may dala rin siya na props. Yan yung akala niyang formula para sa titulo na champ. Sige lang, gawin mo lang. Gawin mo ng maigi. Kampante ako, matututunan mo rin kung gaano ka kadiri. Okay. Ang masasabi ko lang sa performance ni Carlito dito, yun nga, as usual, yung pua, yung technical side ni Sayad is andito pa rin talaga kay Carlito. Tapos ano pa, yung ibang lines ni Carlito para kay Katana hindi masyadong epektibo. Yung ibang lines naman or ibang references naman niya para kay Katana is para sa akin nagamit na yung reference na puro Katana. So feeling ko na yun, naging na yun, yung Katana wordplay, mga ganon. Sa tingin ko nagamit na masyado yun sa ibang mga battles ni Katana. So ako kasi I'm expecting, since Carlito to, though alam natin na si Sayad pa rin naman to, pero ako I'm expecting kasi na mas maging creative si Carlito against Katana. Kasi yun nga, Katana na yung kalaban mo. Alam naman natin na si Katana is sabihin natin siya yung sa tournament siya yung favorites, 'di ba? So kailangan mas maging creative si Carlito sa pagpili or sa pag-isip ng references at angulo, 'di ba? Yung didikdik talaga, yung epekto talaga, yung tatagos talaga sa pagkataon ni Katana. Yun yung hinahanap ko. Pero unfortunately, ang naging story ng round 1 ni Carlito is technicals, not so effective references and angles. Tapos mga ineffective lines, sabihin natin generic lines, pwedeng kahit hindi si Katana yung kalaban. Tapos yung mga Katana wordplay na ineffective din. Yun lang naman. Round 1 ni Katana. Second round ng Game. buhay. Yeah. Teka, parang may nakakapagtaka. Hindi ata ito yung left field na inaasahan ko na makakasampa. Kung nung huling laban mo, gamit yung bonnet, tamang nakachamba ka. Panoodin nyo ngayon kung paano ko to tanggalan ng maskara. Game? Kasali ka na naman. Ano yan? Isang dekadang baka sakali. Kung tutusin, ang tagal na niyang deserve mag-champion. Patanga-tanga lang palagi. Ako, deserve ko kaya tong quarters. Siguro, not bad, unang sali pa. Eto, laglag nung 2015, 17, 18, 19, 23. Tangin, ang dami Huling sali mo ng isa buhay 2015. Di pa din kampiyon. 2025 na, Enigma. Binata pa ako nun, tagal mo magkampiyon, nakabuo na ako ng sariling pamilya. Ano ba kailangan? Yan, bagong pagkatao, para isa buhay madumi na. Gago, ang napansin ko lang na nagbago, mas nahihirapan ka huminga. Sige nga,
Paano? Alin? Saan? Ano nga ba ang pinagbago? Kung nananatiling sana wag ka makalimot, sentimiento sa'yo ng mga tao. Sige, sayang nga ba o Carlito? Bakit pa kailangan makipagtalo kung tunay na pangalan mong Ralph Lizanong malalagay sa obituaryo? Panahon na nga pa ni Carlito? Ulol, di mo ako mabobola kahit konti. Alam kong nagbonet ka lang ulit para makalimutan namin yung Pochi. Hindi, alam nyo ba't siya nag-type ng mukha? Gusto niya kasi talagang mag-taglish ng upgrade, got nailed, sumayaw-sayaw sa stage. Gusto niyang gawin yun ng maginhawa. Kaso hindi siya komportableng yung cutie sayad, tuluyan sa ating ipakilala. Gaganto-ganto ka, tas may type mo kasi tangina mo, nahihiya ka. Tas lahat kami damay sa inventong pagkatao, kami pa tong makikisama. Hinasel mo pa kami no? Di ka naman huhusgahan. Para ang gago, kung kailan ka tumanda tsaka mo iniisip yung iisipin ng ibang tao. May naglaplapan nga dito, pinabattle pa din. Kahit sa mata medyo mahapde, okay lang sa amin, tatanggapin ka pa din namin, okay lang sa amin, kahit sayad na medyo malandi. Nagpalit ng pananamit, nagpalit ng pangalan, hindi nyo pa ba nahuhuli? Yung bagong pagkatao, pinipilit sa atin na lahat tayo sumangguni. Alam mo kung sino yung mga ganyan? Mga astahan mo, pre. Para ang transgender, nakakapakabit pa lang ng puke. Hindi ako sumali para umintindi ng kabaklaan. Battle ang pinunta ko dito. Kung tingin mo makakapagtago ka sa likod niyan, ngayon mo malalaman yung mali mo. Hindi masasalag ng bonnet, mga papamukha ko sa'yo, iho, at walang silbi ang pagpapalit ng pangalan, wala akong sinisino. Ano nga bang bala kong patayin? Yung sayad nga ba na bandido? O yung gawa-gawang persona ba ang dapat makastigo? Bala ko nga ba tong tanggalan ng maska? Kaya nga ba ako nandito? Ikaw mismo maglalabas kay sayad, hindi ako kaya ni Carlito. Okay, that was his round 1. Pares sila. Pares, eto mabilisan na lang kasi sa tingin ko hindi naman siya ganoon ka style clash, and sa tingin ko magkamukha naman yung performance nilang dalawa. Siguro ang naging kaibahan lang or difference lang ng performance ng dalawang to is mas mabigat yung mga punto ni Katana. Yun lang eh. Yun lang. Kahit tignan mo siya from start to finish, umpisahan mo ulit, pare silang technicals. Pare silang technicals. May mga references din si Katana na sabihin natin at some point, hindi ganun ka bigat yung impact, hindi ganun kalakas yung punto. Diba? May mga ganun din naman. Pero ang difference lang is si Katana, may mga iba't iba siyang pinakitang estilo. May mga patawa, may mga jokes, may comedy, may mga references na tumatama, may mabibigat na punto, di ba? So that's the only difference in terms of writtens. Kasi si Carlito more on technicals. Doon siya umikot hinahanap ko yung creativity ni Carlito pero hindi yun nangyari. Kay Katana naman, although may glimpse ng creativity pero feeling ko kulang pa yon, hindi pa yun enough para makuha niya to ng one-sided. Nakuha ni Katana yung round 1 sa maliit na gap lang, maliit na clearance lang. Doon lang siya lumamang sa pinaka sulat kasi mas marami siyang pinakitang elements doon. Yun lang, wala nang iba. Katana, 8-7. Diba? Ganun nga lang maliit nga lang, 8-7. Round 2. Transgender. LGBT. Okay. Alam nyo ba, pag ginugel nyo yung pangalang Vergel Jimenez, makikita nyo 2014 finalist ng I Am Pogay. Pero sa datang panglaslasan, mas talibangan epektibo. Nakaasa sa hiyawan, nasa lente ang resibo. Kung akala mo pulido ka sa reaction ko, well, you fucked. Overhead yung palakpak, di ba? Bare-handed sword block. Napari at nasoplak tong nahinog lang din sa... Bare-handed sword block. Parang, sino ba gumagamit nun? Naalala ko si Zoro dun Di ba? Naalala ko si Zoro dun.
one-handed sword block na paari at Okay. nasoplak tong nahinog lang din sa pilit as if maaabot ng katana ng aking putang inang isip. Magaan pa kung tumitik kung lumetra pa maoy. Million views mo ba consistent? Mabenta na ba doy? O nasurpresa ka pa boy? Ba't bigla ka ng lumo? Nasabi mo na yan kay 30? Kayo'y mula sa isang puno na pareho lang sumubo ng mailakad papasok at akong huling pagsubok nitong pinalad na lamok. Mawawarat sa sapok lalo't Technical. marupok pagkapanday batong kalat pumatok pataray magsalaysay isang atat na kalahok na naalok na kumbida para maranasan yung tuktok at bumalik sa umpisa. Second stage, third appearance, nagka-clearance, mga lampad, rampage, conclusion distance, ano mga resistance, lalaspag, fast-paced, agarang ulti, alas shinigami, lalapag, sa buhay tour ni Byakuya, katana ay ilalaglag. Bangkay, after bangkay, na-stuck ka na sa loop. Soul Society Restoration Demonstration of the Hook. Seventh seal sa 7 heads na sa kaldero mag-regroup, tas ingungudgud ko kay Verhel yung pang number 5 na soup. Hanggang sa maduwal, baka kakulangan sa aray, makumpuni sa tsamba. Sumisermon na banal, pumupustura na aral. For God's sake, mahiya ka. Mukha'y pinapakapal para makapagkalakal. Pero nung natalsikan sa laiva, yung katana ng atal. Nagtilas scuba diving sa taal. Hindi sa lake, kundi sa lava. At papunta na tayo sa ending. I'm still in the zone. Mukha ba mag-welding? Wow, my mind is blown. Winter is coming, Verhel. And let it be known, isa lang dagdag espadang pandisenyo sa Iron Throne. Masyadong malayo yung mali. Masyadong technical si Carlito dito. At para sa akin, may mga references talaga siya na hindi ko na maabot, no? Siguro mas maiintindihan to ng mga battle MC kung re-reviewin to ng mga battle MC, pero as a fan only, sa tingin ko hindi ko na maabot yung mga ganong references. Kaya medyo siya sa akin, medyo mabagal talaga, 'di ba? Yun lang. Pinakinggan ko naman siya. And I think wala akong mako-comment dun eh. So, pasensya na kung may ina-expect kayo dito sa na comment dito sa battle nila, pero sa tingin ko, kung paano ko siya napanood ng live, sa tingin ko ganito ko rin siya ganon din yung reaction ko eh. 'Di ba? Nung napanood ko to ng live, parang ang sabi ko, medyo slow momentum get mabagal yung pag-usad ni Carlito. Unlike sa mga previous battle niya, lalo na laban niya kay Tweng, 'di ba? Ang lakas niya doon, grabe yung momentum niya doon. Pero sa tingin ko medyo off talaga yung 1 and 2 ni Carlito dito. Yun lang. Round 2 ni Katana. Wala na akong iba sasabihin pa dun sa 1 and 2 ni Carlito. Round 2 na tayo ni Katana. Alam mo bang may ginawa ka para sa akin? Pasalamat. Panahon na siguro para magpasalamat sa natanggap kong benepisyo. Salamat sa pagpunta sa linya-linya. Sa podcast, dami kong nakuha na info. May tinatago din talagang katarantaduhan sa kabila ng brutal na estilo. Tuwan-tuwa kang ikwento sa linya-linya na nagtatanim ka ng pipino. Alam nyo saan ito mahusay? Mamuna ng dungis ng iba hanggang sa ating mapansin. Ngunit yung putek, sa kanya lang din galing at pinahid niya lang din. Nilalait mo si Mot na pumatol kay Manggi. Halaka, ang galing. Ikaw nga, putang ina mo, buong lakas mong nilabanan si Tweng. Isa ka din eh. Si Mot baka isang araw wala lang magawa. Kaya sinabayan niya yung amats. Ikaw si Tweng, putang ina mo, pinaghandaan mo ng 1 month. Si Mot, ilang linya lang eh. Kumbaga, tinapik lang ng konting mga letra. Ikaw si Tweng, ginawan mo ng super wordplay tungkol sa pag-ikot ng barena. Yun nga eh. Kasasabi ko lang kanina, 'di ba, na
isa sa mga malakas na battle ni Sayad na napanood ko yung laban niya kay Tueng, tapos ginamit naman na reference ni Katana ngayon, di ba? Yun. Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. Ang last nun tol, binitaw mo kay Tueng. Puta, wala kang puso. Hindi na tama yung personal na galit mo sa mga kapatid nating katutubo. yung laban mo na yun kay Mot, kung tutusin, full support sa'yo si boss eh. Sa batok, halos lagyan ka ng kulbo. Normally, palipat-lipat siya nung gabi yun, di siya umalis sa likod mo. Sino bang ayaw makakitang magkasayad to si Mot? Walang may ayaw tol, sige, todo mo yan. Lahat kami payag ng magkasayad si Mot, ang bobo mo lang. Di na ako natuto eh, no? Umasa pa din kasi ako eh. Sa kabila ng masama na kutob. Ang sarap mong pagbayadin sa mga binigay mo sa akin, sama ng loob. Nung nilabas yung laban yun ni Mot, round 1, putang inang lakas ni Sayad. Sunod-sunod yung suntok. Round 2 and 3, wala na, puta. Natulog ako ng malungkot. Last battle niya kay Article, umasa akong malakas. Diyan pa ako sa unahan, sumalampak. 1 and 2, puta, laylay, may chance pa atang pumalpak. Awa ng Diyos, third round, nag-beast mode. Di na mapigilan yung salaksak. Kala mo, Shaquille O'Neal, ang lakas niyang pumadyak. Buisit, ang hirap pumahalin, men, ayoko na. Pagod na ako magbulag-bulagan. Pagod na ako makitang umpog mo yung sarili mo sa bato at magpanggap akong di mo kasalanan. 10 taon na tayong nakatingala sa kampyonato na di mo magawa na mapuslit. Ang sakit na ng leg ko, putang ina ka, ako na, akin na yung panungkit. Sa bawat hakbang ko, pataas kang sa mga plano makamit. Nasilayan ng 100 palabas na tilaan yung tao na galit. Isa nga lang bang daang palabas, pues pagkatalo'y hagkan mo ang kalakip. Di ka na lang basta 100 palabas, ikaw na din yung hagdan ko, papanik. Pero hindi pa huli ang lahat. Makukuha mo yung para sa'yo mismo. Hindi man ngayon dadating ang oras para sa mga hawak mong resibo. Kung anong tinanim ay siyang aanihin. Katas ng galing at sakripisyo. Sa tamang panahon, magbubunga din lahat ng tinanim mo na pipino. Okay. Mas gusto ko yung ginamit na references ni Katana dito. Yun lang. Pero the intensity, the energy, the stage presence, sa tingin ko same level lang ng round 1. Ano lang, nagkatalo lang sa sulat. Kasi yung sulat niya sa round 1, sa tingin ko halo 'yun, 'di ba? Well-rounded. Pagdating sa round 2, much more hindi, mix pa rin naman, pero sa tingin ko 60-40 eh. Mas marami yung mga clowning, 'di ba? At doon nakuha ni Katana yung momentum sa clowning kasi nagumpisa kagad siya sa yung linya-linya, pipino, tapos kung paano niya tinapos, pipino pa rin. So ayun, tapos yung technical side, yung nakatingala, kampyonato, akin yung panungkit, yun naman yung pinaka naging technical. Pero sa tingin ko nga 60-40, 60% clowning, comedy, tapos pagdating sa 40% ay yung technical. So sa tingin ko mas nagustuhan ko lang yung flavor ng round 2 ni Katana compare sa round 1. Sa round 1 kasi mixture talaga eh, 'di ba? Parang salitan. So, ayun. Round 2 ni Carlito, same pa rin eh. 'Di ba? Medyo medyo para sa akin masyadong mabigat para intindihin kasi malalalim talaga eh. Kaya nga nasabi ko sa inyo, feeling ko kung i-review to for sure naman re-reviewin to ng mga battle MC natin sa Flip Top, baka mas makarinig kayo ng explanation o detailed breakdown sa laban nila. Pero ako as a fan, sa tingin ko hindi ko kayang i-breakdown yun, to be honest guys. So 1 and 2 bigyan ko ng 7 points si Carlito. Then kay Katana, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, mas nagustuhan ko yung flavor ng round 2 ni Katana. Mas mabigat yung mga pinupunto niya doon. Tsaka nakuha niya kagad yung momentum sa first half sa clowning. So malaking
epekto yon along the way. Kasi andun yung nakapagpondo si Katana ng momentum eh. Kaya naging kaabang-abang din yung ibang mga lines niya na sabihin, and yung pagpasok niya sa technical side ng sulat niya, malakas pa rin. Diba? Yun, ganun ko lang naman siya nakita. So, 8-9 in favor of Katana. So, that's 17-14. Rounds 1 and 2 Katana yon. Round 3, pakinggan natin. Game, last. Wala naman akong tanim na pipino. Pero sige, patulan natin yung haka-haka. May sayad si Carlito, porque yung level pang calamity, pero absolute ang apelyido. Paki-recalibrate mentality. Hindi ito alter ego, pero na-activate insanity. Ang nandito ay nandito mula sa alternate reality. Pero malamang may mga sayad dyan sa crowd na nakahalo, nagmamasid. Yung mula sa nakaraan, hanap balang maitatawid. Habang itaga ka sa lukuyan, baka kanina pa nasasamid sa tuwing nagsasalita ka tungkol sa mga bagay na hindi mo naman nababatid. Ang paksa ay katauhan, ano bang kailangan linawin? Si Carlito sumayad yung kapansanan na isalin. Gets ko yung kagaguhan, pero hindi ito tungkol sa akin. Yung katana sa Verhel ngayon ang pag-uusapan natin. Kasi Alfonso Miguel, ang real name, positibong, itong batang Las Piñas ay anak ng manginginom. Kung napalaki ng tama ang tanong na masakma, kung pinalaki ka ng may tama, hindi ka pa basawa. Sa mga bayolenteng salita na tila walang tuldok at sa isang maling sagot, may lumalapat na suntok. Sa init ng alkohol o doon ka nalugmok. Sa lasenggong magulang kasagarang napukpok. Lagi niya sinasabi wala na siyang tatay. Pero nasa isip niya lang wala na. Nag-auto clean up yung utak dahil sa masasakit na alaala. Hindi totoong wala ka ng tatay. Yung sayad mo malala na. Buhay pa yung tatay mo at yung tatay mo nagpanday sa katana. Yun, maganda yun. Huwag kang iiyak ha. Hindi pa ako tapos mang-gaslight. Siya raw yung balagbag na Batmobile. Kinokontrol ni Dark Knight. Yung victory nag-landslide. Sa kaparaan ng sadistic. Parusa sa aminadong Mongol na lumalait autistic. Pero pagpasensya na lang natin, di na dapat mainis. Total nagtodo kasi kaso para yung mga tao ay ma-please. Lagi kang welcome sa litrato, kahit buradong mabilis. Lalo't battle rap ang takbuhan mo kapag yung maltrato na mimiss. Bigla bang lumihis at full speed na pa-clutch brake, yung inakalang tatagos, tinaabot pa ng handshake. Natulaw at napulbos nang maramdaman yung heartache. Kung lahat kayang gawin ng Diyos, lahat ay kaya kong i-unmake. Oo, lahat. Ultimo sarili ko nga na pa back to zero eh. Kaya yung bersikulo, panahon na ni Carlito. Okay, ganoon pa rin. Proceed tayo sa sa round 3 ni Katana. All 3 rounds Carlito consistent. Ayun, nag-focus or nagbabad si Carlito sa technical side, and para sa akin naman ang laking sugal nun kasi si Katana kasi alam naman natin yung estilo nito ni Katana, well-rounded to eh. 'Di ba? Tsaka creative si Katana lalo sa mga past battles niya, 'di ba? Kaya niyang butasan yung kalaban niya sa pamamagitan na gusto niya. 'Di ba? Ganun eh. Balikan nyo na lang yung mga battles ni Katana, especially Joss, laban niya kay Joss sa Motus. Tangina, lupit nun. Nabutasan niya si Joss doon sa pamamagitan sa paraan na gusto niya, 'di ba? So ganun ganun kalakas yung Katana, and sa tingin ko yung performance ni Carlito dito all 3 rounds is not enough kasi kung ako alam ko na ganun bumatel ang isang Katana, kailangan kong maging creative, kailangan kong kontrahin yung ganung estilo niya. And sa tingin ko 1, 2, and 3 ni Carlito, hindi iyon yung sagot para matalo ang isang Katana. Okay? Yun lang, ganoon lang kasimple. Round 3, pakinggan natin.
Yo. Anong pakiramdam tawaging empoy? Gusto ko lang malaman kung same yung feelings natin. Pero wala akong respeto dyan sa bigote mo. Yan ay mahinang klase para sa akin. Dulo lang yung mahaba. Yung mata ng tunay, di mo to kaya na dugain. Alam kong ginugupit mo yung bandang gitna para di sumabit yung pagkain. Alam mo ba, sa lahat ng laban ko, eto yung pinakawalang kwenta yung magiging outcome. Regardless anong resulta. Hindi siya failure pag talo. Pag panalo, hindi din achievement yung nakuha. Pag talo ako, okay lang. Malakas naman yan eh. Wala nang kailangan i-explika. Pag panalo ako, anong special? Yung talo niyan, 15 na. Tangina mo, si Shei nga eh. Shei na yun ha. Si Shei nga eh. Shei na yun ha. Feeling natin sobrang dami niya ng talo. Yung standing makulimlim. Pero in reality, 12 lang yon. Tangina mo, sa'yo 15. Ang galing mo mag-camouflage ha. Walang nakakapansin. 15. Di pa ba disturbing yan? Daig ka pa ni Bagadang. Si Badang yung talo, 13 lang. Nakontento ka na sa basta masama lang yung imahe mo. Mapakitang baliw yung pagkatao. Nalimutan mo ng kailangan mong pumatay bago bumaba ng entablado. Para sa pa yung mga konsepto punto na magago. Na naman. Patibong sa Gusto ko yung punto na yun. No? Nakalimutan mong pumatay. Pagbaba ng entablado. Ang ganda nun. Solid na linya yun, Stig. imahe mo. Mapakitang baliw yung pagkatao. Nalimutan mo ng kailangan mong pumatay bago bumaba ng entablado. Para sa pa yung mga konsepto na mag-aarbo. Patibong sa mga plano. Kung bandang huli, lahat ng yan, hindi ka naman kayang ipanalo. Cornelio, nasiraan ng bait kaya masama. Hindi naman sa akin question. Tunay sa hindi, madaling makilatis pag pinadaan sa inspeksyon. Kung nasiraan ka lang ng bait, di mo yan piniling direksyon. Mismong sanhe, pati mga bungay, di mo sariling intensyon. Wala ka ng sariling desisyon. Ang meron lang ilusyon na yay sa'yo. Ako di ako nasiraan ng bait, ni walang gasgas. Sa kasunduan tumupad ako. Good condition yon nung swinap ko sa demonyo, talagang bumait. Nagkautosan ako. Ngayon di ko na kailangan kumilos pag gusto kong bulungan kayo. Pero ngayon ako mismo ang kikilos. Di magmamadali mga talampakan. At yun din mismo ang signos na mamamatay kang dahan-dahan. Yung ataol na laging bit-bit nito, yun mismong di mo matataasan. Saktong ang laki mong magnipiko, yung ataol hindi nababawasan. Bukas! Hindi, di pa. Di ka mahihiga dyan ng isang piraso. Babalatan muna kita ng buhay na kala mo nasa lumang panahon tayo. Magsisimula ako sa braso. At kahit tinatapyasan kita ng kalmado, maghahalo pa din ng balat sa tinalupan pagkasalin sa iisang sako. Kung yung laban mo ay GL, sinadula yung pagkalas-kalas ng kampo, ito naman ang tagpo na siyang magkakalas na sa mismong sundalo. Mga kamay na pinampalit mo ng anyo. Pipigil ko ng maso. Di ka na ulit makakapagpalit ng mukha kahit makapag-isip ka ng bago. Bagong mukha, di lang duguan sa tatanggapin mong maltrato. Walang sulian yung pagmumukhang hihiramin mo sa aso. Bukas, higa, pero di ko yan isasarado. Putang ina mo, Ice Rocks, pagmasdan mo yung ginawa ko. Putang ina mo. Tang inang Ender yan. Kamukha nung ano no? Yung Ender ni Katana, kamukha nung Ender ni Tipsy D. Na Tipsy D vs. M-Site, yung Ender niya doon na teka, maluwag pa yung body bag, kasya pa si Mot. Kamuka, no? Sa kanya naman yung ano, yung ataol, di ko, higa, bukas, siga, pero di ko to isasara. Putang ina mo, Ice Rocks. Lupit nun. Ulit nga natin yan. Ulitin natin. Di lang duguan sa tatanggapin mong maltrato. Lakas. Walang sulian yung pagmumukhang hihiramin mo sa aso. Bukas, higa, pero di ko yan isasarado. Putang ina mo, Ice Rocks, pagmasdan mo yung ginawa ko. Tang ina. Yung Ender pa yung humata ko. Yung Ender pa yung ano nagdala sa ano sa battle na to. Real shit. Yun pa yung ano, yun pa yung pinaka uy puta, ang lupit na ito ah. Biglang umangat eh. Biglang alam mo yun, parang sa karera kailangan mong ano eh, kailangan mong ma-convince yung mga nanonood na panalo ka.
dikit kayo sa spot. Championship, dikit kayo. Tapos, kailangan mo na, wala, ilang ano na lang, finish line na, konti na lang. Ganun lang kanina eh. Pero, yun, biglang nag-turbo, biglang nag-nitro, si Katana doon sa ender na yun. Kaya, yun, convincing. Ayun yung haymaker na nag-close. Ayun yung nail in the coffin sa round 3. Kaya, kanina kasi, ano pa ako eh, di ko pa alam kung dikit ba yun. Di ko alam kung yun na ba yung strongest round or di ko alam kung, diba? Ano pa ako nun? Nag-iisip pa ako kung paano ko i-judge yung round 3 kasi yun nga, technicals ulit yung naging highlight ng round 3 ni Katana, pero dun sa ender niya, dun ako nakapag okay, yun yung hudyat na kay Katana talaga yung battle na yun. Ayun lang, all 3 rounds bibigay ko yun kay Katana, pero sa tingin ko hindi ito yung malakas or hindi ito yung pinakamalakas na Katana na napanood ko. Sa tingin ko may mas malakas pa na Katana. Sa tingin ko lalabas yung Katana sa laban niya talaga kay Saint Ice siguro. Tignan natin, pero let's see kung makakalusot si Katana kay Saint Ice. Tignan natin kung makakapagbigay talaga ng full form si Katana sa Isabuhay Finals. We don't know eh, 'di ba? Di ko pa kasi sure kung makakapanood ako ng Vuelta Balentong kasi medyo mahal, medyo kate. Ang kate nung ticket 1.8 'yun. Dalawa kami. So, sakit nun. Medyo masakit sa bulsa. Pero, tignan natin. Biglaan. Tignan natin. Okay? Pag nag-aya yung kasama ko, diba? Go. Pero, let's see. Yun lang. All 3 rounds, kay Katana ko bibigay. Rounds 1, 2, 3 naman ni Carlito. Same eh. Same level. Same intensity. Same approach. Diba? Ganun eh. So, 777, 21 points para kay Carlito. Hinahanap ko kay Carlito yung pagiging creative. Hinahanap ko kay Carlito yung mas malakas na angulo, na references against Katana. Kay Katana naman, I think yung round 1 yung naging buwelo niya. Hindi ganun kalakas yung pagkuha ni Katana sa buong round na yun. Pero yun, pagdating sa rounds 2 and 3, umarangkada na si Katana doon. Kaya para sa akin, Katana yan. 8, 9, and 9, 18, 26, 26 to 25, all 3 rounds, Katana. Flip top na versikulo 13. Mag-ace 1 beses para kay Carlito at Katana. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Pasensya na nga dahil sa ng ulan. Sana malinaw pa rin yun sa live at malinaw pa rin yun sa video. Pero ang boto ng Jurado, advancing sa Isabuhay, 4-3. Magigay para kay Katana. Itong inadikit pala yun, 4-3. Dikit Shoutout ang Black Manila, Casa Coco, Amadeo, shoutout din sa Linya-Linya, Crown Manila, Boss G Meat Shop, Celebrity Home Massage, Tattoo, Overkill Tattoo by Alvin Rosopa, Sabunan ko Alice Gentry, G's Hobbies, The Joint Espresso and Tea, Tropa Admiral, Carmencita, Bukid, Team Span, tsaka Civicom. Salamat sa Raf yan. Ako yung isang bumoto kay Carlito. Bali, pare sila may mga parte na medyo nadudula sila o parang nagsistutter. Kaya hindi ko na siya masyadong pero natripan ko kay Carlito yung round 1 tsaka round 2 niya. Kumbaga mas pang tournament yung material niya para sa akin. Kumbaga yung kay Katana nandun pa rin pero hindi siya kasi last nung ina-expect ko. Pero yung kay Carlito kasi kaya ako siya binoto dahil dun sa pagiging brutal na nagawa din naman ni Katana sa round 3. Okay din yun. Kaya bali binoto si Carlito round 1 and 2, tapos round 3 kay Katana. Carlito versus Katana. Round 1, binoto ko si Carlito. Aggressive Carlito, linaw, nakatulong yung pagbutas ng bonnet para sa akin effective. Medyo lame yung pasok ni Katana sa personals na saktuhan lang.
round 1 Carlito, round 2 binoto ko Carlito. Nanatiling aggressive, tapos yung talas, malinis na tirada, mas malalim. Nagustuhan ko pa din. Katana medyo lame, pero okay pa din mga anggulo, pero Carlito pa din, konti lang. Round 3, Katana to. Sa kanya tong round 3, Jokes, personals, bars, overall. Pasok. Ayun, sa totoo lang, mahirap yung desisyon na pagboto ko, parehas na yan, tropa yan. Magaling naman talaga parehas. Pero yung pagdesisyon ko, ayun, binoto ko si Katana. Round 1, binigay ko ng malinaw kay Carlito. Mas maganda yung pambungad. Tsaka yung bagong flavor niya, sobrang linaw sa round na yon. Kitang-kita, talagang na-introduce ng maayos. Kumbaga, pwede mo sabihin, pwede nga patakbo nung laban mismo. Laban-laban naman si Katana sa round 1. Kaya goods pa rin yun. Round 2, masabi ko parang weakest round nila parehas. Yes. Performance-wise, weakest hindi round. ko dama si Katana doon. Tapos si Carlito medyo halos malapit lang naman sa round 1, pero iba pa rin yung kung paano yung pasok ng round 1 na sa kumbaga hindi nahabol ng round 2 niya. Kaya parang sabihin ko na lang tabla yun. Round 3, dikit din, pero sobrang hirap ng decision para sa laban na to kasi isa buhay kasi. Pero ayun, binoto ko si Katana. Siguro mas maayos lang yung ender, tsaka may mga yes. Tapos si Carlito, consistent naman, kumbaga flavor niya talagang sobrang lupit. Gusto ko pa sana mapanood sa mga sunod na semis, finals o kung saan man. Pero sa pagkakataon na to, binoto ko si Katana dahil sa round 3 siguro. Hindi ko alam kung tamang pagdesisyon yon, pero ganun ko sinipat yung laban dahil tournament ganun. Pero alam mo yun, maraming factor pwede i-judge yun, so bahala na kayong manonood. Yo, isa ako sa bumoto kay Katana. Round 1, bibigay ko malinaw para kay Carlito. Tapos round 2, slight edge. Para sa akin, mas maganda yung yung preparation ni Katana. Kaya round 2 binigay ko kay Katana. Sa round 3 binigay ko kay Katana. Yun. Shoutouts pa rin kay Katana. Ayun, dikit nga yung laban, pero sa tingin ko, dikit yung laban sa ibang paraan. Parehas, ang binoto ko si Katana, maraming mabigat na sinulat si Carlito, pero hindi niya na i-deliver ng maayos. Pero kay Katana naman naiintindihan, pero yung iba hindi ganun kalakas. Nag-base ako doon sa pataas na performance overall. Para sa akin si Katana ang panalo overall doon. So, Katana. Okay. Ayun, ang binoto ko si Katana. So, si Carlito, yung style niya, maganda rin naman. Pero parang, siyempre tournament pa para sa akin. Paramihan ng puntos. Yes. Ng mga linyang tumama. So, para sa akin kasi yung kay Katana, consistent. Parang sumusuntok. So, baga nag-aantay ako ng mabigat na bara o bomba ni Carlito para yun nga matapatan yung basta kahit mga ilang pasabog lang na para makumbinsi ako na siya yung panalo. Oo, tama. Pero parang wala akong masyadong nakitang ganun, pero props pa rin yung style ni Carlito. Talaga classic pa rin, pero syempre tournament to, dinaan to sa dami ng puntos, kaya ang binoto ko si Katana. Yo, sobrang solid ng battle. Si Carlito, maganda yung style niya ngayon. Parang unique yung style niya. Kaso parang nasa experimental stage pa lang siya. So dahil tournament nga, si Katana naman on point lahat, mas direkta, mas maiiksi yung suntok. Kaya para sa akin, Katana yung binoto ko. Yun. Ang gulo, no? Ang gulo. Iba-iba yung opinion ng ng tao doon. Iba-iba yung naging opinion ng judges. Tangina, walang consistent na vote, no? Iba-iba. O yung isa tinignan overall, yung isa tinignan per round. 'Di ba? Yung iba naman binoto si Carlito sa ganitong round, si Katana sa ganitong round. So iba-iba. Kahit ako mismo iba-iba. 'Di ba? Kahit I think wala nga ako naging kaparehas. Meron ba ako naging kaparehas doon? Ako kasi binoto ko all 3 rounds. Ang pinaka na nakita ko dito, Carlito binigay nila sa una, 'di ba? Unang round binigay nila kay Carlito, parang ganon. Yun, masyadong mahirap itong mahirap siyang i-judge kasi yun nga, hindi sila style clash. Magkamukha sila ng estilo.
And sa tingin ko sa pagprepara, sa sulat nila, dun din talaga nagkatalo eh. Kasi yun nga, yung gaya ng sinabi ni Crazy Mix, no, nag-aantay siya ng malakas na bomba dun. At ako rin ganun eh. Sabi ko, nag-aantay ako ng creativity ni Carlito. And yun nga yung hindi ko nakita, which is parehas kami ng opinion ni Crazy Mix. Kay Katana, yun, battle mode eh. Pero sa tingin nga, gaya nga nasabi ko kanina, hindi pa ito yung pinakamalakas na katana. And tignan natin yun, kung lalabas ba yung pinakamalakas na katana sa laban niya kay Saint Ice. So yun, pero overall, katana pa rin talaga yung iboboto ko dito, gaya ng boto ni Crazy Mix din na binase sa maraming punches at haymakers. And yun, katana nakuha yan. Yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.